Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2091. Mas hinigpitin niya ang paghawak sa kanyang tungkod at sinimulang ibuhos ang kanyang tunay na enerhiya dito. Ang mga ron, mula sa isang dulo hanggang sa kabila, ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga handsil gamit ang kanyang kanang kamay. Isang ungol na hindi tao ang lumabas mula sa kanyang bibig habang pinakawalan niya ang mga bola ng ginintoang liwanag, katulad ng sa mga alitaptap, na pagkatapos ay naipon sa likuran niya. Sa isang iglap, ang mga ginintoang liwanag ay nag-anyong isang gorilya na may matutulis na pangil. Ang mga matang parang bumbilya nito ay maliwanag na sumikat sa lahat na nagpapahilo sa kanila. Ang gorilya ay nakatitig ng matalim kay Jack na parang gusto siyang lumunin ng buo. Sa huli, napilitan si Robin na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik. Magagamit lamang ang teknik na ito pagkatapos kung makultivate ang teknik ng Earth Mountain Staff hanggang sa antas ng pagiging perpekto. Maraming tao na ang namatay dahil sa teknik na ito at malapit ka nang maging isa sa kanila. Pagkatapos ay mabangis na pumihit ang kanyang mukha habang sumusugod siya patungo kay Jack. Umungol ang light gorilla sa likuran niya habang sumusugod din siya patungo kay Jack. Kasabay ng kanyang paglalakbay, dahan-dahang sumanib ang light gorilla sa tungkod sa kamay ni Robin, at walang duda na ito ang kanyang pinakamakapangyarihang kondisyon. Napanganga ang lahat nang makita ito. Ang puwersa pa lamang ay sapat na upang mapigilan ang lahat ng naruroon. Nagsimula silang magtaka kung ano ang mangyayari sa kanila kung sila ang nasa kalagayan ni Jack. Matapos itong pag-isipan, umiling sila ng umiling sigurado silang matatalo si Jack at malubhang masasaktan. Nangangahulugan ito na mamamatay din sina Jed at ang iba pa sa panahong iyon. Sa pag-iisip nito, namutla si Jed na parang multo at hindi niya namamalayang napahawak siya sa siko ni Dwight. Ang mukha ni Dwight ay katulad ng kay Jed at pareho silang nagdarasal para sa kaligtasan ni Jack. Sa ganoong paraan, makakaisip sila ng isa pang plano. Sa sobrang tuwa ni na Derek at ng dalawa niyang kapatid, halos maluha sila. Iwinawagayway pa nga ni Dudley ang kanyang mga kamay habang sumisigaw ng, "Patayin mo siya, Kuya Robin. O kahit man lang gawin mo siyang pale." Huminga ng malalim si Jack. Inaasahan na niya ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at ang 10 kulay abong itim na dagger ay lumipad pabalik sa kanyang kinaroroonan. Tinawag niya ang 9 na soul sword pabalik at agad na kumalas ang mga ito mula sa mga lumulutang na dagger. Isa pang serye ng mga handsil at ang ika-10 soul sword ay kumapit sa natitirang itim na punyal at hindi mabilang na mga ron ang nagsimulang umikot dito. Taglay ang kapangyarihan ng 10 soul sword, nagpakawala ito ng isang nakasisilaw na itim na liwanag na may kapangyarihang lumunin ang lahat ng nasa daanan nito. Nalinang ni Jack ang Destroying the Void sa antas ng preliminary at malayang kayang manipulahin ang soul sword para magsanib o maghiwalay ayon sa gusto niya. Ang pagsasama ng lahat ng 10 soul sword sa isang dagger ang kanyang pinakamalakas na atake. Isang malakas na hangin ang umihip, at napuno ng gininto ang liwanag ang mga mata ni Jack. Bumagsak na ang tungkod at mabilis na nagsagawa si Jack ng isa pang handsil upang manipulahin ang kulay abong itim na punyal upang harangan ito. Muling nagbanggaan ang dalawang malupit na enerhiya, at agad na sunod-sunod na alon ng enerhiya ang humampas sa paligid, na nagpaulan ng alikabok sa buong lupa. Kabanata 2092. Agad na umatras sina Dwight at ang iba pa at kasabay nito ay ginamit ang kanilang tunay na enerhiya upang harangan ang mga shockwave. Kumunat ang kilay ni Jed at namutla ang kanyang mukha nang marinig niya ang tunog ng pag-click na nagmumula sa kanyang nakakabit na espiritu. Hindi siya makapaniwala na ang shockwave mula sa isang teknik lamang ay kayang durugan ang kanyang nakakabit na espiritu. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang mga shockwave at agad itong nawala. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang figure ang umaatres mula sa gitna ng pagtama ng enerhiya, kasunod ang isang kulay abong itim na punyal. Ang kulay abong itim na punyal ay gumagalaw ng napakabilis. Napakabilis nito na tila nag-teleport papunta sa kinaroroonan ni Robin sa isang kisap mata. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Robin. Sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang tungkod ngunit walang kahirap-hirap itong naiwasan ng kulay abong itim na punyal at agad na bumaon sa tiyan ni Robin. Ang sumunod na sakit ay parang kinakain ng lason ang kanyang laman. Paano nangyari ito? Sigaw ni Robin. Siya ay gulat at galit na galit. Hindi niya kailanman iisipin sa loob ng 1,000,000 taon na ang kanyang pinakamalakas na atake ay matatalo ng isang punyal. Ang punyal ay wala pang isang palad ang haba habang ang kanyang tungkod ay 5 talampakan ang haba para sa malakas na pagsigaw.
Hindi niya alam kung bakit walang silbi ang lahat ng kanyang mga pamamaraan laban sa punyal. Ang mas malala pa ay hindi lamang ang pisikal niyang katawan ang napinsala ng punyal kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang sakit ng kanyang kaluluwa at ito ang nagpang-inig sa kanya ng walang tigil. Para bang 1,000,000 langgam ang kumakagat sa kanyang kaluluwa. Hilahin mo ngayon na, sigaw ni Robin habang bumagsak siya sa lupa. Sinubukan niyang bunutin ang punyal ngunit natuklasan niyang mas tumindi ang sakit sa kanyang kaluluwa nang subukang gawin iyon. Nilalaso ng sakit ang lahat ng kanyang lakas ng loob at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang magmakaawa kay Jack para sa awa. Napanganga ang lahat at halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Imposibleng hindi kayang tapatan ng pinakamalakas na atake ni Robin ang kay Jack. Akala nila ay naselyuhan na ang kapalaran ni Jack bago pa man magsimula ang laban ngunit sa huli, ang taong dapat sanay nanalo ay nakahandusay sa lupa, malubhang nasugatan. Labis silang nagulat kaya't nakalimutan nilang huminga. Namumula ang mga labi ni Jed. Labis ang kanyang pagkagulat hanggang sa nakalimutan na niya kung paano kumurap. Nakatitig siya ng mariin sa tanawin sa harap niya at nakita si Robin na gumugulong sa lupa dahil sa sakit na para bang isa siyang asong gala na walang nagmamahal. Huminga ng malalim si Jed at sa nanginginig na boses ay sinabi, "Totoo ba itong nangyayari?" Pero nasa unang yugto pa lang siya ng likas na antas habang si Robin ay nasa huling yugto ng likas na antas. Hindi pa kasama rito ang kanyang intermediate red level na nasa perfeksyon na. Hindi pa kasama rito ang ating kakayahan para sa kanya, ngunit ang batang ito. Hindi niya maituloy dahil natuyo na ang kanyang lalamunan. Pakiramdam ni Albion ay sunod-sunod na ang kanyang nakitang himala simula nang makilala niya si Jack, na tiyak na nagbukas ng isang bagong mundo para sa kanila. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang muling kontrolin ang cultivation ni Jack at dumating sa parehong resulta. Si Jack ay isang ang paunang yugto ng innate level ngunit paano niya nagawang lumikha ng ganito kalakas na atake? Maaari kayang nakamit niya ang isang earth level technique at na-cultivate ito sa perfection level. Gayunpaman, hindi pa rin iyon makapagpapaliwanag, maliban na lang kung mayroon siyang heaven-level technique. Kabanata 2093. Muntik nang makagat ni Albion ang sarili niyang dila nang biglang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon. Hindi maaari. Paano magagawa ng isang batang nasa unang yugto ng innate level na gumamit ng heaven-level technique? Kahit ang mga kilalang kapatid na may talento sa angkan ay hindi kayang linangin ang mga teknik na nasa antas ng langit dahil hindi pa sila nakakalusot sa kanilang mga pangunahing antas. Ang ginawa ni Jack ay parang natanggap sa isang universidad dahil sa resulta ng kanyang elementarya. Kaya iyon ni Jack dahil sa mga alaala at karanasang iniwan ni Senior. Ang natutunan niya mula sa Senior ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa personal na pagsasanay ng isang elder. Paano niya nagawa iyon? May makapagsasabi ba sa akin kung paano niya iyon nagawa? Bulong ni Albion sa sarili. Habang iniisip niya ito, lalo siyang hindi makapaniwala at sumasakit ang kanyang ulo dahil dito. Hindi mahanap ni Dwight ang mga salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Sa tingin niya ay kakaiba si Jack ngunit kung pagbabasehan ang itsura nito, ang salitang iyon ay talagang kulang sa saysay para sa araw na iyon. Siguradong halimaw si Jack. Isang halimaw lamang ang makakapaglinang ng isang teknik sa antas ng lupa sa unang yugto ng innate level. Hinahabol ng hininga ang tatlong magkapatid na Ruff habang nanginginig ang kanilang mga kalamnan. Nakatingin sila kay Jack na parang siya mismo ang demonyo. Bagamat kayang patumbahin ni Jack ng sabay-sabay ang kanilang lakas, wala silang kalaban-laban sa kanya kaya paano siya matatalo sa kamay ni Jack. Ngayon, kahit nasa kanilang pinagsamang kapangyarihan, hindi pa rin sila sigurado kung kaya nilang pabagsakin si Jack. Habang iniisip nila ito, lalo nilang nakikitang nakakatakot si Jack. Akala nila ay simpleng laro lang ito ng pusa at daga ngunit ang daga pala ay isang leon. Parehong napaatras sina Derek at Dudley at nang makita ni Damian na takot ang dalawa niyang kapatid, mabilis din siyang umatras. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at tinitigan ang tatlong magkakapatid ng may malamig na mga mata. Huwag niyong isipin na nakalimutan ko na kayong tatlo. Natigilan ang lahat pagkatapos niyang sabihin iyon. Akala nila ay mayabang at naghihinala siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon ngunit noon lang nila napagtanto na may kapangyarihan pala siyang patunayan ang mga sinabi niya. Nanginig si Derek at nagsabay-sabay ang mga salita niya habang sinasabi niya, "Isa kang halimaw. Isang demonyo. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang paunang yugto o likas na antas na kasing lakas mo. Kahit si Brother Robin ay hindi kasing lakas mo noong nasa yugtong iyon siya." Hindi niya ito sinusubukang purihin kundi sinasabi niya ang totoo. Tumawa si Jack at mahinahong sinabi, "Malaki ang posibilidad na mapatay ako kapag sabay-sabay ninyo akong inatake, pero sa halip pinili ni Robin na labanan ako ng mag-isa.
Pasensya na pero hindi ko kayang hayaan kayong tatlo na umalis ng ganito lang. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin kung gagawin ko iyon? Para sa kanila ang mga salita ni Jack. Nanginginig ang mga kamay ni Derek at itinutok ito kay Jack, ipinapalam na hindi siya babagsak ng walang laban. Bitawan mo kami at hindi namin sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin naming lalabanan ka namin hanggang kamatayan. Walang inisip ang tatlong magkakapatid para sa malubhang nasugatang si Robin. Ang tanging nasa isip lang nila ay kung paano makakatakas sa Diablo na ito. Malamig na tumawa si Jack. Hindi niya inaasahan na pagbabantaan nila siyang muli. Hindi ba nila nakita kung ano ang mangyayari sa mga nagbanta sa kanya? Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, ang punyal na nasa tiyan ni Robin ay agad na lumipad pabalik sa kanya, tumutulo ang dugo. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2094. Namutla ang mukha ni Derek nang makita niyang bumabalik ang punyal sa kamay ni Jack. Napaatras siya ng isang hakbang at nanginig ang espada sa kanyang kamay, hindi dahil sa pagbubuhos ng tunay na enerhiya, kundi dahil sa takot. Ang kanyang dalawang kapatid, na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanya, ay mas natakot pa kaysa sa kanya kaya nagtago sila sa likuran niya, itinuring siyang kalasag. Ang dati nilang kay-abangan ay napalitan na ngayon ng takot at pag-iingat. Nakatingin sila kay Jack na parang isang demonyong umakyat mula sa pinakamalalim na impyerno at kayang pumutol ng lahat ng ulo nila sa isang iglap. Napalunok si Derek at ang espadang hawak niya ay lalong nanginig ng malakas kaya't ang dulo ay nagbigay ng mahinang ugong. Binabalaan kita, totoo na hindi kami kasing lakas mo bilang individual, ngunit hindi ka namin magiging katapat kung tayong tatlo ay magtutulungan. Umangat ang mga labi ni Jack. Sa isang pitik ng kanyang palso, muling lumutang sa ere ang itim na punyal. Ang itim nitong liwanag ay naging isang umiikot na mapusyaw na kulay abong-ambon na katulad ng nakal-alasong gas na inilalabas ng isang latian. Malamig niyang tinitigan si Derek at sinabing, ang pinaka-ikinaiinis ko ay kapag tinatakot ako ng iba kaya wala akong ibang magawa kundi patayin ka. Pagkatapos ay humarap siya kina Jed at Dwight at sinabing, haharapin ko si Derek at iiwan ko sa inyong dalawa ang kanyang dalawang kapatid. Ang itim na punyal na lumulutang sa hangin ay muling nagpakawala ng isang itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay parang isang halimaw na bumubuka ang bibig, gustong lumunin ang lahat ng nasa daanan nito. Ito ay isang hatol na kamatayan para sa tatlong magkakapatid. Marahil ay labis itong pinipilit, o marahil ay dahil sa paghamak na nasa mga salita ni Jack, ngunit inilabas ni Derek ang huling lakas ng kanyang loob at sumigaw habang nagngangalit ang mga ngipin, sisiguraduhin kung babalatan ka muna ng buhay bago ako mamatay. Kasabay ng pagkumpas ng kanang kamay ni Derek, dumaloy ang mga ron sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mahabang espada ay nagsimulang gumawa ng mga tunog ng pagklik na parang isang kalansay na biglang nabuhay muli at nahihirapang gumalaw. Umungol siya ng mahina, at lumitaw ang mga banggong kasing laki ng hinlalaki sa mahabang espada. Ang mga banggong ito ay naglabas ng matingkad na puting liwanag, at ang kanilang malalaking bibig ay naglabas ng nakakalansing na tunog na nagpagapang sa anit ng lahat. Sa tansya ni Jack, ang kabuoang bilang ng mga bungo ay mahigit 50. Ang mga 50 banggong ito ay umiikot sa mahabang espada ni Derek at nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto niya na ang mga banggong ito ay nagliliyab gamit ang maliliit na puting apoy. Humanda kang lumaban hanggang kamatayan. Sigaw ni Derek. Nang sumunod na segundo, ang buong katawan ni Derek ay nababalot ng malamig na apoy. Bawat isa sa maliliit na banggong ito ay nababalot ng isang galit na espiritu na nagpupumigla sa impyerno. Ang mga galit na espiritong ito ay pumuno sa eardrums ng lahat ng kanilang matinis na sigaw. Tumaas ang kilay ni Jack. Ginagamit niya ba ang mga espiritong masungit bilang lead? Ang kasanayang nabuo ni Derek ay malinaw na naglalaman ng maraming kapangyarihan mula sa mga galit na espiritu. Tila upang malinang ang kasanayang ito ay nangangailangan ng pagpatay sa cultivator at pagsipsip ng kanyang sama ng loob at enerhiya ng espiritu. Ang ganitong uri ng tusong kasanayan ay naaayon sa disipulo ng Corpse Pavilion. Pinitik ni Jack ang kanyang palso at ang 10 soul swords ay humiwalay sa kulay abong itim na punyal at nagtagpo, nagtransform bilang isang mahabang espada. Ang mahabang espada ay itim, na may kulay abong itim na hamog na umiikot dito. Hindi, iyon ang tunay na hamog syempre kundi ang enerhiya ng espiritu. Kunin mo ito, sigaw ni Derek habang sumusugod kay Jack na nakatutok sa kanya ang espada. Ang mahabang espada ay nakatutok sa ulo ni Jack, habang ang mga lumulutang na bungo ay nakabuka ng malaki, na naglalabas ng apoy ng espiritu. Ngumisi si Jack, iniunat ang kanyang kamay, at sumulong, at ang mahabang espada na namuo.
Mula sa enerhiya ng espiritu ay sumugod palabas. Kabanata 2095. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang mahahabang espada sa ere, at nakarinig ang lahat ng isang kalabog. Nang bumangga ang kulay abong itim na mahabang espada sa mahabang espada ni Derek, ang mahigit 50 kalansay na orihinal na lumulutang sa mahabang espada ay agad na nagliyab na parang confetti, na nagliliyab ng walang kabuluhan sa ere. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang hininga, mahigit 50 kalansay ang nasunog, at ang liwanag sa mahabang espada ni Derek ay agad na nagdilim. Tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala. Paano nangyari iyon? Bakit napakahina ng aking kakayahan? Hindi niya inisip na kaya niyang makipagkompetensya kay Jack, gusto lang niyang bumili ng oras, at pagkatapos ay iwanan ang kanyang espada at tumakas. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang kasanayan ay magiging ganito kaina at agad na mawawala ng armas. Ngumisi si Jack. Ang galaw na kanyang nilinang, ang asterisk destroying the void, ay kahit papaano ay isang skill na antas langit. Isa itong soul attribute na nangangahulugang mayroon itong natural na pagpigil sa kaluluwa at nagkataon lang na ginamit ni Derek ang spirit energy bilang attack point. Hindi kayang tapatan ni Derek si Jack at dahil napigilan siya, natural lamang na madisarm ang kanyang atake. Matapos masira ng mahabang espada ang mga galaw ni Derek, agad itong sumugod patungo sa kanyang dibdib. Nagbago ang ekspresyon ni Derek habang umatras siya ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisap mata, tumagos ang itim na espada sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malakas na impact, ang kanyang nakakabit na espiritu ay naging kasing hina ng isang piraso ng papel at walang anumang uri ng balakid. Tumagos ang itim na mahabang espada sa puso ni Derek. Nanatiling ligtas ang kanyang pisikal na katawan dahil ang itim na mahabang espada ay gawa sa enerhiya ngunit hindi ito masasabi para sa kanyang espiritu. Naramdaman niya ang masakit na kirot sa kanyang espiritu na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Binuka niya ng malaki ang kanyang bibig at gustong sumigaw, ngunit napagtanto niyang wala man lang siyang lakas para gumawa ng kahit anong ingay. Bumagsak siya ng malakas sa lupa, nanlaki ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwalang patay na siya. Tumingin siya sa kanyang dibdib at natuklasang wala na ang karaniwang pagbagsak at pagbangon niya, ibig sabihin ay hindi na siya maaaring maging mas patay pa kaysa noon. Ang laban ay tumagal ng wala pang 5 segundo, si Derek ay napatay sa isang galaw lamang. Hindi pa lubusang na proseso ni Jed at ng iba pa ang pagkabigla ng pagkapanalo ni Jack laban kay Robin at ngayon ay kailangan na nilang unawain ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Alam nila sa kanilang mga puso na hindi si Derek ang katapat ni Jack, ngunit hindi nila inaasahan na mamamatay ito sa isang galaw lang. Sa simula, naghihintay pa rin sina Dudley at Damian ng pinakamagandang pagkakataon para makatakas ngunit ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis kaya't silang dalawa ay nakatayo sa iisang lugar na nanlalaki ang mga mata, walang imik na nakatingin sa katawan ng kanilang panganay na kapatid. Kumunat ang noo ni Jack at matalim na tumingin kina Dudley at Damian. Malamig ang tingin niya, parang pangahit, hinihiwa ng pabulong ang kanilang mga laman. Agad silang napaluhod sa takot. Kabanata 2096, Dalawang pares ng mga mata ang nakatitig kay Jack nang may pagmamakaawa. Labis silang nagulat sa nangyari sa kanilang harapan. Ang panganay na kapatid, na mas malakas kaysa sa kanilang dalawa, ay walang pagkakataon laban kay Jack. Tao ba talaga si Jack? Paano siya naging napakalakas kung nasa unang yugto pa lamang siya ng likas na antas? Ang ganitong uri ng suntok ay nagpawala ng lahat ng kanilang resistensya. Hindi sila nahihiyang lumuhad sa harap ni Jack. Tutal, ano pa ang silbi ng dignidad kung ang isang tao ay malapit ng mamatay? Malakas na inuntog ni Dudley ang kanyang ulo sa lupa ng 3 beses. Para bang si Jack ang ninuno ng kanyang ika-18 henerasyon. Agad na namamaga at namula ang kanyang noo. Panginoon ko, maging mas matapang ka po at iligtas mo po ang aming buhay. Wala po talaga kaming balak na patayin kayo at sinusunod lang namin ang mga utos, sabi ni Dudley na umiiyak na nagmamakaawa. Inuumpog din ni Damian ang kanyang ulo sa lupa habang nagmamakaawa, ayoko pang mamatay. Nagmamakaawa ako sa iyo na iugnay ang lahat ng ito sa aming kamangmangan noong bata pa kami at hayaan mo na kaming umalis. Tiyak na wala kaming sasabihin kahit kanino ang nangyari rito. Hindi kami mananatili rito. Babalik kami agad sa Corpse Pavilion at hindi na muling lalabas. Ilang beses pa silang desperado na kumatok. Napayuko si Jed sa paghamak at mapang-uyam na sinabi, sigurado ka bang kayong dalawa ay mga disipulo ng isang asosasyon ng angkan sa ika-4 na baitang? Paano kayo naging ganoon kawalang muwang? Ang isang tao ay dapat lamang lumuhad sa langit, lupa, sa kanyang mga magulang, at sa kanyang Panginoon. Hindi ka isang lalaking luluhod sa sandaling ito. Matapos marinig ito, biglang iniangat ni Dudley ang kanyang ulo at tinitigan si Jed ng may galit na tingin. Isara mo ang bitag mo.
Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa aking kapalaluan. Sigurado akong luluhod ka rin kung ikaw ang nasa lugar ko. Tumama sa kaba ni Jed ang mga salitang iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, wala siyang pakialam kung mabuhay man sila o mamatay, pero ngayon, isa siyang tandang natalo sa isang laban at pinapasabog ang kanyang balahibo. Anong sabi mo? Narinig mo ba ang sinabi niya, Kuya Jack? Dapat natin silang pahirapan bago natin sila wakasan ng buhay. Sumisigaw siya ng napakalakas kaya't napilitan si Dwight na takpan ang kanyang mga tainga. Sumulyap si Dwight kay Jed. Gusto niyang ipaalala kay Jed kung paano niya tinrato si Jack bago ang lahat ng ito. Parang nagbago ang ugali niya ng 180 degree matapos ipakita ni Jack sa kanila ang kaya niyang gawin. Hindi pinansin ni Jack si Jed. Sa katunayan, hindi man lang siya nito tiningnan. Sa halip, lumakad siya ng 2 hakbang pasulong, tumingin kay Dudley, at sinabing, kung makakalabas ka rito ng buhay o patay ay nakasalalay sa kung ano ang magagawa mo para sa amin. Pinatay niya si Derek dahil siya ang pinakamalakas sa 3 magkakapatid at para rin gamitin ang kanyang kamatayan para takutin ang kanyang 2 kapatid. Tutal, marami pa rin siyang tanong na nangangailangan ng kasagutan mula sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Derek nang marinig ang kahulugan ng mga salita ni Jack. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig para sa isang nakakakalmang ngiti. Huwag kang mag-alala, masaya kong sasagutin ang lahat ng iyong mga tanong. Sasabihin ko sa iyo ang anumang alam ko, basta't hayaan mo kaming umalis. Tiningnan sila ni Jackie nang may bahagyang ngiti at binawi niya ang kanyang kahangahangang aura na parang mamamatay tao. Kung wala iyon, para siyang palakaibigang kapitbahay. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit ang Corpse Pavilion ay nagsikap ng husto para makarating sa Mount Beasts at paano natin may deactivate ang trap array na inilagay. Ninyo, ang 2 isyong ito ang pinakamahalagang bagay na kailangan nilang alamin ngayon. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2097. Kayong 2 walang hiya, mabuti pang huwag kayong magsalita. Multuhin ko kayo hanggang sa dulo ng mundo kung gagawin ninyo. Biglang sigaw ni Robin. Nanginig sina Dudley at Damian nang marinig ang banta niya. Tutal, mas mababa ang kanilang posisyon kaysa sa kanya at kailangan nilang yumuko sa kanya tuwing makikita nila siya. Mapatla na ang kanilang mga mukha, simula pa lang, pero naubos na ang lahat ng natitirang dugo sa kanila, kaya mas lalo silang namumutla. Kumunat ang noo ni Jack at saka itinaas ang kanang kamay, at isang kulay abong itim na liwanag ang agad na muling sinaksak si Robin. Sigaw ni Robin sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas marahas pa ang kanyang mga sigaw kaysa dati. Puno na ng butas ang kanyang kaluluwa matapos tamaan ng Destroying the Void move ni Jack at ngayon, mas lalong naging delikado ang kanyang kaluluwa dahil sa pinakabagong atake. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay tuluyang napunit ang kanyang kaluluwa, at unti-unting nanlalabo ang kanyang kamalayan. Hindi na maisasalba ang isang pinsalang ganito kalaki. Mayroon pa siyang 2 hanggang 4 na oras para mabuhay. Umalangaw-ngaw sa eardrums ni Dudley at Damian ang matining niyang mga sigaw. Nabasa ng malamig na pawis ang kanilang mga sentido at leeg. Pareho silang mabilis huminga, at parang anumang oras ay hihimatayin sila. Tumaas ang kilay ni Jack at mahinahong sinabi, kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng alam mo, sisiguraduhin kung hindi ka makakaranas ng mabilis na pagkamatay tulad ng mahal mong kapatid. Si Robin ang pinakamahusay na halimbawa. Alam mo ba kung bakit siya nagdurusa ng labis? Ito ay dahil sinisira at hinuhubaran ko ang kanyang kaluluwa gamit ang Soul Sword. Ang pinakamatinding sakit sa mundo ay ang pagpatay sa iyong kaluluwa. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa ang magkapatid. Pareho silang nawalan ng hininga dahil sa matinding takot na kanilang nararamdaman. Naramdaman ni Dudley na namamanhid ang kanyang anit at naninigas ang kanyang mukha. Tanging ang nanginginig na sulok ng kanyang bibig ang nagpapakita na buhay pa siya. Tumanggaw siya ng mariin at sinabing, makakaasa kayo na sasabihin namin sa inyo ang lahat ng aming nalalaman. Basta't huwag ninyo sanang habaran ang aming mga kaluluwa. Kumunat ang noo ni Jack at sinabing, kung gayon, makabubuti kung sasagutin mo na ang mga tanong ko ngayon. Medyo nahihirapan, huminga ng malalim si Dudley at sinabing, mga alipors lang talaga kami. Kaunti lang ang alam namin tungkol sa mga plano ng Corpse Pavilion pero ang masasabi ko sa iyo ay galing kami sa ibang estado papuntang Mount Beasts gamit ang transporter. Nakarating kami 1 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos makapasok sa bundok, inilagay namin ang trap array at nagsimulang gumawa ng maraming transporter. Sa tingin ko umaasa silang makagawa ng tulay sa pagitan ng Hilaga at Timog para ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay makarating sa Hilaga ng walang anumang hadlang.
Pinahikit ni Jack ang kanyang mga mata, idiniin ang kanyang dibdib, at tumingin sa nanginginig na si Dudley na nakaluhod sa lupa. Sumusumpa ka bang nagsasabi ka ng totoo? Tumango ng malakas si Dudley at itinaas pa ang kanyang kamay. Sumusumpa ako sa langit na totoo ang lahat ng sinabi ko. Mamamatay ako ng sandamakmak na kamatayan kung mayroon mang hindi totoo sa mga ito. Tumango si Jack, nakakatakot pa rin ang ekspresyon ng mukha. Matapos marinig ang mga salitang ito, kumunot ang noo ni Jed at ng iba pa, at mas naging seryoso ang paligid. Kabanata 2098, alam kong talagang wala silang ginagawang masama. Hindi ako makapaniwala na gumagawa sila ng mga transporter. Maaari kayang plano nilang maglunsad ng digmaan laban sa Thousand Leaves Pavilion. Pero sa pagkakaalam ko, ang Thousand Leaves Pavilion at Corpse Pavilion ay magkapantay. Walang duda na maaaring magdulot ito ng matinding pagkatalo sa magkabilang panig at kahit na manalo sila, ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa gastos, bulong ni Dwight. Tumango si Albion bilang pagsang-ayon. Tama ka, kahit na maglaban talaga ang dalawang asosasyon ng clan, ang huling resulta ay hindi magiging isang panalo ng isang panig lamang. Maliban na lang kung, ang Corpse Pavilion ay may mga planong lihim. Sa pangkalahatan, ang dalawang asosasyon ng clan na may pantay na lakas ay hindi makikipaglaban ng malakihan maliban kung mayroon silang malalim na hinaing o may kinalaman ito sa mahahalagang interes. Tutal, ang paggawa nito ay magreresulta sa sitwasyon ng talo-talo. Sa huli, kahit na manalo ang isang panig, malamang na ang panalo ay hindi sulit sa pagkatalo, kaya walang digmaan sa pagitan ng dalawang asosasyon ng clan ng walang huling paraan, ngunit tila digmaan ang layunin ng Corpse Pavilion. Kung hindi, bakit sila gagawa ng ganoong katagal para mag-set up ng napakaraming transporter para dalhin ang kanilang mga disipulo? Humakbang pasulong si Albion, tumingin kay Dudley, at nagtanong, plano ba ng Corpse Pavilion na maglunsad ng digmaan laban sa Thousand Leaves Pavilion? Umiling si Dudley, hindi ba't kakasabi ko lang na isa akong alipors na walang alam? Bakit sasabihin sa atin ng mga nakatataas ang kanilang plano sa isang ordinaryong informal na disipulo na tulad ko? Nag-isip si Albion sa katumango ng labag sa loob. Isang ang alipor si Dudley at walang paraan para malaman niya ang anumang confidential na impormasyon. Sinisi niya ang sarili niya sa pagiging naiinip na magtanong ng ganoong bagay. At ang pangalawang tanong ni Jack, bahagyang kumunot ang noo ni Dudley na parang ayaw niyang sabihin, pero alam niyang kung hindi niya sasagutin si Jack, mamamatay siya agad. Kakailanganin mo ng entry token para makalabas. Tumayo si Jack at nagtanong, meron ka ba niyan? Umiling si Dudley, hindi lahat ay may entry token para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Makakalabas ka sa trap array kapag nakuha mo na ang array token pero matutuklasan ka rin. Bamantong hininga ng mahina si Jack at tinitigan sila ng may panghihinayang. Hindi ito nakaramdam ng kahit kaunting ginhawa kay Dudley nang makita ito. Sa halip nanigas ang kanyang batok dahil agad niyang naintindihan ang iniisip ni Jack. Sa madaling salita, hindi siya napatunayang sapat na kapakipakinabang dahil wala siyang entry token. Sa huli, natagpuan pa rin niya ng kamatayan. Nanginig siya at mabilis na sinabi, pero alam kung mayroon nito si Robin. Hindi lahat ay may entry token. Ilalagay lamang ito sa mga mahahalagang tao para sa mga emergency. Malapit si Robin sa aming nakatatandang kapatid sa angkan dahil palaging hinahangaan siya ni Robin. Binigyan niya si Robin ng entry token na makikita mo sa kanya. May lilito na butas basta't ang entry token na ito ay isinama sa trap array gamit ang isang espesyal na paraan at pagkatapos ay makakalabas ka rito sa butas na iyon. Kumunat ang noo ni Jack. Ibig sabihin, kailangan pa rin kitang buhayin. Panahon ng magsasabi kung nagsasabi ng totoo si Dudley. Nakadapa sa lupa, humakbang si Dudley ng 2 hakbang pasulong gamit ang kanyang mga tuhod at inabot ang pantalon ni Jack ngunit maayos niyang naiwasan ang kamay nito. Kabanata 2099. Hindi na kailangan yan. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Bahagyang namula ang mukha ni Dudley. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na akong pakialaman. Tiyak na ilalabas kita at tatahimak tayo hanggat hinahayaan mo kaming umalis. Tumango si Jack. Sila ang pinakamagaling niyang pagkakataon. Dapat ligtasin na Jack at ang iba pa hanggat binabantayan nila ang magkapatid upang matiyak na hindi sila makakapagpadala ng anumang mensahe sa iba pang mga disipulo ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, naunawaan ng mabuti ni Jack ang iba't ibang kahulugan ng sinabi ni Dudley. Lumingon siya at tinitigan ito ng may malamig na mga mata. Ilang araw na ba mula nang may handa ang hanay ng mga patibong? Matapos magkalkula sa kanyang isipan, napagtanto ni Jack na mahigit 10 araw na pala mula nang siya ay tumuntong sa bundok.
Wala siyang naramdamang anumang sagabal na papasok dito, ibig sabihin, hindi pa naihahanda ang hanay ng mga patibong noong mga panahong iyon. Mga 9 o 10 araw, sabi ni Dudley matapos itong kalkulahin sa isip. At walang mga taga 1,000 Leaves Pavilion ang pumunta rito ng panahong iyon. Tanong ni Jack, umiling si Dudley at sumagot ng buong puso, hindi ko naman narinig yan. Ang hanay ng mga bitag na itinayo namin ay hindi pa naaatake. Ilang cultivator na nakatakas sa aming paningin ang sumalakay sa hanay ng mga bitag mula sa loob ng hanay ng mga bitag. Mas lalong ikinagulat ni Jack ang narinig niya. Ayon sa kanyang pahayag, ang hanay ng mga patibong ay naihanda ng hindi bababa sa 9 na araw ngunit wala pang napansing kakaiba ang 1,000 Leaves Pavilion sa panahong iyon. Tutal, hindi ba't kakaiba kung wala ni isa sa mga disipulo ang bumalik sa sekta sa loob ng 9 na araw na iyon? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tiyak na may makikita silang kakaiba rito kaya paano nangyari na hindi sila nagpadala ng mga tauhan para lipulin ang mga disipulo ng Corpse Pavilion sa bundok. Kung si Jack ay isang senior member ng 1,000 Leaves Pavilion, agad siyang magpapadala ng mga tao para mag-imbestiga kapag may napansin siyang mali, at pagkatapos ay magsasagawa ng isang pag-atake upang iligtas ang mga disipulong nakulong sa hanay at sirain ang plano ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, 9 na araw na ang lumipas at wala pa ring gumagalaw mula sa 1,000 Leaves Pavilion. Ni hindi sila nagpadala ng sinuman upang iligtas ang mga disipulong nakulong sa loob, ni hindi rin sila naglunsad ng pag-atake. Para bang wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Jack sa naisip niya. Sumulyap siya kay Dwight at sa iba pa at nakita niyang kakaiba rin ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ito normal na sitwasyon. Marahil ay inaatake ang 1,000 Leaves Pavilion ngayon o naaksidente. Gayunpaman, wala silang paraan para malaman ito dahil nakulong pa rin sila roon. Jed, ilibing mo na ang mga bangkay at ayusin mo na ang paligid. Aalis na tayo papunta sa hangganan ng bundok kapag tapos na ang lahat ng iyan, sabi ni Jack. Nang marinig ito, nalitaw si Jed. Itinuro niya ang mga bangkay sa lupa at nagtanong, bakit ako lang ang kailangang maglinis? Ngumiti si Jack at marahang tinitigan siya, dahil hindi kita gusto. Hindi mo kailangang sundin ang sinasabi ko. Pero ang kaso hindi kita isasama sa paglabas. Hindi sila magkakilala noong una, at dito napagkamalan ni Jack na pala kaibigan si Jed, napatunayan rin niya agad na hindi at nagkamali siya. Bukod pa rito, hindi lamang sila binigyan ni Jack ng lugar para gamutin ang kanilang mga sugat kundi iniligtas din sila sa kanilang kalagayan. Kung wala siya, matagal na sana silang patay. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2100. Walang saysay na nagsasalita si Jed habang naglalakbay. Hanggat may sinasabing mali si Jack, kinukutya niya ito gamit ang masasakit na salita. Hindi si Jack ang tipo ng tao na hinahayaang apihin siya ng iba. Ang katotohanang tiniis niya si Jed ng napakatagal ay sapat na awa. Tiningnan ni Jed ang malamig na mukha ni Jack. Bagamat kalmado ang tono nito at walang bahid ng galit sa mukha nito, alam din niya na kung susuwayin niya ang utos ni Jack, iiwan niya ito roon ng walang pag-aalinlangan. Gusto sanang magsalita ni Albion para pagaanan ang gulo pero pinigilan siya ni Dwight. Halatang mas matalino si Dwight kaysa kay Jed. Alam niyang kung hindi maghihiganti si Jack kay Jed ngayon, mas marami pang kaparusahan ang kahaharapin niya balang araw. Bakit mo ba ako kinasusuklaman? Tanong ni Jed, namumula sa kahihiyan. Isipin mo lahat ng sinabi mo sa akin dati. Gaya ng sabi ko, nasa iyo kung susundin mo ang sasabihin ko o may iwan kang mag-isa rito, sabi ni Jack nang may ngiti. Pagkatapos ay tinawag niya si Nash na parang naghahanda ng umalis sa lugar. Natarante si Jed nang makita ito. Ako na ang gagawa. Ililibing ko ang mga bangkay. Agad niyang sinimulang harapin ang bangkay sa lupa at ibinalik ang dating anyo ng lugar na walang iniwang bakas ng mga nakaraang mabangis na labanan. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at kahit medyo naninigas ang kanyang mukha, hindi pa rin siya nang ahas na magsalita. Tumanggaw si Jack sa kasiyahan. Mahigpit niyang itinali ang mga kamay ni Dudley at Damian at tinatakan ang kanilang mga meridian ng tunay na enerhiya. Sa wakas, nilisan ng grupo ng mga tao ang lugar. Sa pamamagitan ng gabay ni Dudley, natagpuan nila ang pinakamaikling daan palabas ng bundok. Nanatili silang alerto kahit na natikman na nila ang tagumpay. Naglakad si Dwight sa unahan, ang kanyang pananaw ay nasa mataas na alerto. Maingat silang naglakad dahil sa takot na makasalubong nila ang isa o dalawang disipulo ng Corpse Pavilion, bagaman dahil naroon si Jack, hindi sila masyadong natakot.
Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Dudley na hindi lamang mga makapangyarihang kapatid na lalaki ang nasa bundok kundi pati na rin ang ilang mga elder at deacon na nakatalaga sa bundok. Natatakot silang maakit ang atensyon ng mga taong ito, kaya't mabagal silang kumilos, maingat na ginagawa ang bawat hakbang, at pagkalipas ng 4 na oras ay sa wakas ay nakarating sila sa hangganan ng bundok. Nakatayo ng nakatihaya at nakatingin sa labas, nakikita pa rin nila ang usok ng tagsibol mula sa bayan sa labas. Ang hanay ng mga bitag ay parang isang hindi nakikitang harang at ang buong bundok ay nakulong sa loob. Nakahinga sila ng maluwag nang sa wakas ay narating na nila ang hangganan. Lumipas ang mga nakaraang araw na puno ng kaba, parang may cade nang nakagapos sa kanilang mga lalamunan na nagpapahirap sa kanila na huminga. Sa wakas ay makakaalis na tayo sa lugar na ito, sabi ni Jed, na labis na nag-aalala. Nang gusto pa sana niyang magsalita ng kaunti, may biglang gumalaw mula sa bukid sa di kalayuan, na parang may kung anong kumukusko sa damo, at muling humigpit ang kanina lang ay kakaluwag ng mga kaba. Nagkatinginan ng ilang tao at biglang tumingin sa direksyon ng tunog. Isa itong makapal na puno ng eucalyptus, ang puno nito ay umaabot ng 10 pulgada ang lapad. Kumunat ang noo ni Jack at sumigaw, sino ang nandyan? Hindi siya masisisi kung bakit umakto siyang parang takot na ibon. Tutal, malapit na silang makalabas ng bundok at labis na hinanggad na sana'y maging maayos ang lahat. Iniunat ni Albion ang kanyang kamay at tinapik si Jack sa balikat. Kumalma ka, baka maliit na hayop lang yan. Kilala ang bundok dahil sa dami ng mga halimaw. Malamang isa lang itong maliit na hayop na paggalagala sa gilid. Sumulyap si Jack kay Albion, umaasang totoo ang sinabi nito. Noon narinig ang isang matandang boses mula sa likod ng malaking puno. Mga disipulo ba kayong lahat mula sa Thousand Leaves Pavilion at sa Dole Sovereign Please Pavilion? subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.